araw, gumawa naman tayo ng cheesecake na hindi mo kailangang i-bake. Para po ito sa mga wala pang oven at para din doon sa mga gustong gumawa ng easy dessert na of course, garantisadong masarap. So first, ginawa ko na yung crust. Katulad lang nung paggawa nung sa baked cheesecake, pagsamahin mo lang yung graham crackers, melted butter, asukal, and then i-press mo sa iyong microwavable container or pwede ka din gumamit ng tin can or kahit na anong lalagyan ng gusto mo, no? One recipe can create 2 pieces of microwavable containers like this or 2 pirasong round tin can. Pwede ka din gumamit ng crushed chocolate cookies kung ayaw mo ng graham or pwede mo din gawin itong tiramisu. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano. Now, let's proceed with the cheesecake. Kailangan mo ng 2 cups na cream cheese, 1 cup na cream. You can use all-purpose cream, you can use heavy cream, whipping cream. Kung anong klaseng cream ang meron ka, gamitin mo. And you need 1 can of condensed milk. No? Walang asukal. Dahil tayong mga Pinoy, mahilig tayong gumamit ng condensed milk for our no-bake desserts. Bakit? Because it makes desserts very creamy and malinamnam. So first, you beat your cream cheese. Palambutin mo ng konti yung cream cheese mo. Ayan. As usual, mahihirapan ng iyong mixer. Palambutin mo lang siya ng konti. Okay? And then, ilagay mo yung iyong condensed milk. Isang latang condensed milk. Kung condensed milk, mapapansin mo, bakit ang lapot? Kasi nasa malamig po ito. Malamig po ang pwesto niya, especially ngayong tag-ulan. Kung ayaw mo ng gantong kalapot, ilagay mo po sa medyo warm na lugar. And then you keep on beating it again. Hanggang maging smooth. Napakadali lang pong gawin ito. And of course, hindi lang siya pang blueberry cheesecake, hindi lang pang chocolate cheesecake. Ang daming variations na pwedeng ninyong gawin dito. Pag naging smooth siya, ilagay mo na yung iyong cream. No? Pag napaghalo mo yung cream cheese and yung iyong condensed milk. You put the cream, this is 1 cup. I put half first. And hininaan ko yung mixer para hindi po tumalsik. And of course, kung gusto mong gawin itong chocolate mismo, lagyan mo lang ng mga 2 to 3 tablespoons of cocoa powder. Okay, I put the rest of the cream. 2 to 3 tablespoons of cocoa powder. Pwede mo din itong gawing green tea, no-bake cheesecake. Lagyan mo din ng 2 to 3 tablespoons of green tea powder. Let's keep on mixing. Medyo nahirapan yung mixer ko dahil yung cream cheese po namin ay galing sa ref. Diretso sa ref, nakalimutan po namin ilabas. Pero walang problema yon. Pero mas maganda of course kung nailabas mo siya 1 to 2 hours para mag-soften ng konti. Ayan, so makikita mo now, it's smooth already. Well blended. Keep on beating it until it's very, very smooth. Konting lumps na lang ang makikita mo. No? And then I turn it off. Ngayon, alam ko yung susunod na tanong ninyo. Paano po kung ibebenta ko yan or ipangririgalo? Hindi po ba yan matutunaw habang nasa biyahe? Hindi po ba yan huhulas? That's a very good question. Kasi pag ang iyong dessert ay hindi baked,
wala pong coagulation na nangyayari. Anong ibig sabihin nun? Yung cheesecake mo na binake mo, may itlog. So during the baking process, yung itlog, ini-stabilize niya yung iyong mixture. Dito, walang itlog at walang baking process. So gagamit tayo ng gelatin or gulaman as stabilizers. So I'm using here, I have here 1 tablespoon of gelatin powder. Ilalagay ko sa aking maliit na kasirola and 4 tablespoons or 1/4 cup of water. Hahaluin ko lang yan. So now, it's good to know kung ano ang iba't ibang klaseng stabilizers na pwede mong gamitin, no? So pwede kang gumamit din ng gulaman, especially para sa mga kaibigan natin na hindi po kumakain ng mga produkto that are animal derived, katulad po nitong gelatin. Kasi ito po ay protein na nanggaling sa mga animals. It could be from your cattle, nanggaling yung iyong gelatin. Whereas, yung gulaman naman is a carbohydrates na nanggaling from vegetable source, particularly from seaweeds. Okay? So, ayan, hinalo ko na yung ating gelatin. Makikita mo, natunaw siya sa iyong tubig. No? So, once it's clear like that, isasalang ko po yan sa apoy hanggang medyo umusok lang ng konti. Huwag mo yan pakukuluan. You just mix it hanggang umusok siya. Okay? Yan. So, just mix and you heat. Pwede mo din gamitan ng microwave oven yan if you want. So, makikita mo, no, madaming paraan kung paano mo magawang stable ang iyong dessert. Basta kailangan you know the basic, no? I'm using gelatin because, again, ang gelatin gives you a smooth consistency. Hindi niya pinapatigas masyado yung iyong mixture. What it does, hinahawakan lang niya yung mixture para hindi matunaw. Ganon din naman ang ginagawa ng gulaman. Kaso lang, ang gulaman medyo mas mafe-feel mo na mas matigas siya ng konti. But again, gulaman is more affordable and again, para po sa mga hindi pwedeng kumain ng gelatin, may mga diet restrictions, gulaman po ang inyong gamitin. So, ibubuhos ko to. Basta ang mahalaga, no, you know the basics on how to make no-bake desserts stable. O, diba? Ganun lang kasimple yan. Even in life, in relationships, paano magiging stable ang isang bagay, you have to know the basics. O, diba? Ang simple-simple. Ibubuhos ko to habang mainit. Habang mainit siya, hindi mo pwedeng palamigin yon kasi pag pinalamig mo na yon, magbubuo-buo na yung gelatin dito sa mixture. And then you just mix it like that. Okay? Alam ko, this is ready. Alam ko, itatanong nyo, anong brand ang ginamit mong gelatin? Yung mumurahin lang po. Hindi mo kailangan bumili ng super expensive gelatin brands. You can just use the affordable brands. So yan, I scrape the sides and then I mix it one more time just to make sure na walang lump. That's it. Okay, so next, I'm going to show you kung paano i-assemble ito. So, yung isang mixture, isinalang ko po dito sa ating graham crust and dito sa ating chocolate crust. Ayan na po yan. Then what you want to do is, you refrigerate it. Takpan mo and then i-refrigerate mo for at least 6 hours. Huwag mong mamadali. And remember, what I always teach you, hindi pwede ang instant. Pag instant, mabilis yan, maghihiwalay. So kasi, you need to give it time for the gelatin or the gulaman
to stabilize the mixture correctly and also for the cream cheese and the cream to settle in, magko-cool down. Para talagang maski mainitan, maski ibiyahe mo, hindi yan basta-basta matutunaw or huhulas. Now, meron pa akong isang mixture dito. Ito lang po ang magagawa ng isang recipe ha. This one is, ginawa ko po itong kanina. Hinalo ko kanina. Gawin nating tiramisu. I have here browas. And then dito nagtimpla ko ng instant coffee na matapang na matapang. Ganong katapang? As in mapapapikit ka. No? Bakit kailangan ganun katapang yung coffee? Because para pag humawa yung flavor nitong coffee mo sa browas, kakalat naman siya dito sa iyong cheesecake filling. This is optional. Pwede mong lagyan ng liquor. Lalagyan ko lang siya ng konting rum, mga 2 tablespoons. And if you feel like you're very happy, you want a cocktail and a dessert in one, dagdagan mo pa ng konti. O, diba? Nasa sa'yo yan. This is how you do the tiramisu. Ilulubog mo lang yung browas mo, and then you assemble it like that. Make sure na talagang absorb yung coffee. Pwede mo din ilagay yan sa lata. We use browas kasi talagang kumakapit, na-absorb niya. Or this is also called lady fingers. You put cheesecake filling, and then isa pang layer ng browas, isa pang layer ng cheesecake filling, and then you dust it with cocoa powder on top, no? That's how you do the tiramisu. Ito naman yung ating plain, ire-ref mo yan, and then pagka-ref mo, after 6 hours or overnight, mas maganda, ito na po ang itsura niyan. Na makikita mo kung gaano ka-stable po iyan. Oh, see? Super stable. Hindi siya talaga babagsak, maski mayugyug mo. Mga 30 minutes na itong nakalabas from the ref. Very stable po. See? Malinis po ang table namin. Don't worry. Super stable. Ganyan ang gusto natin, no? So this one, you can put the classic blueberry. Classic blueberry, of course. Pagka sinabing cheesecake, palaging blueberry yan. Kung halimbawa, ay, chef, ibebenta ko po, parang masyadong mataas po ang costing. Pwede po bang yung isang recipe, hatiin ko sa 4 na microwavable? Yes, pwede mong babaan ng konti yan. Kasi mapapansin mo, this one is quite generous sa taas, di ba? This one, you can make this plain Oreo cheesecake, chocolate cheesecake, or kanina ko lang naisip, pwede mo po yung gawing Black Forest cheesecake. Meron tayong cherries dito. Diba? Ang social pakinggan, diba? This is just the canned cherries. Ang problema lang dito, kailangan dito medyo babaan mo. Kasi ngayon ko lang po naisip, sorry. Canned cherries and then lagyan mo lang ng shaved chocolates sa gilid. Diba? Ang ganda. So, as usual, hindi mo kailangan ng very intricate ingredients. Hindi mo kailangan ng mahabang oras at madaming gamit sa kusina to be able to create simple desserts like this. O di ba? Aakalain mo ba na yung dessert na yan ay magkano lang and magagawa mo sa loob ng 20-30 minutes with resting overnight and hindi ka pa na-stress? Diba? So, minsan, bibigyan ko kayo ng tip dahil madami na sa inyo ang nagninegosyo, no? Ay, no, bake dessert lang naman yan. Bakit po ang mahal-mahal niyan? Ay, ang bilis lang naman po gawin yan. Bakit po ganito yung bentahan mo? You know, the name of the dessert
will actually add to the price, to the value. Katulad nito, ikaw ba, iisipin mo na napakadali lang gawin nitong no-bake Black Forest cheesecake na to? 'Di ba? And then yung tiramisu, pag nilagyan mo yan ng cocoa powder on top, I'm sure that will look very beautiful, very presentable. So, gawin nyo na po yan. Ang ganda-ganda niya, no? And I look forward to seeing your creations, and I'm sure as you make this, katulad kanina ko lang naisip to, makakaisip pa kayo ng iba pang mas creative variations. I wish you a beautiful weekend and I'll see you soon.